Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Ito pong muli si Shane Pe dito sa Hiwaga at Kababalaghan. Ngayong hapon po ito ay i-discuss po natin yung tungkol sa aura. At ang isa po sa mga guest po natin ngayon, supposedly dalawa po sila, si Mabs, si Vam at si Miss Maulin Day. So, unahin po natin si Mabs. Si Mabs po kasi isang empath reader at saka divine healer. While ito naman si Maulin Day ay isa rin po siyang empath at aura reader, visionary, dream interpreter, card and palm reading, paranormal expert, healer, combattee, master tutorial of paranormal activity, preacher of banal ng kasulatan, evangelist, third eye awakening, design of crystal, lucky charm, and house consagra. So, ngayong hapon po, makakasama po natin sila. Unfortunately lang, si Mabs, hindi pa po siya nakakapasok. Pero sabi ko nga sa kanya, kung makapasok siya through her signal, kasi medyo mahina ang signal sa Kalinga, pwede po siyang pumasok or pwede po siyang mag-comment. Now, i-introduce ko po naman sa inyo si Miss Maulin Day. Miss Maulin, pwede kang bumati sa ating mga manonood ngayon? Unang-unang po, salamat po sa ating mga bantay at sa ating mga budika at binigyan po tayo ng magandang signal ngayong araw na ito. At magandang hapon po sa inyo, Ma'am Elvira, at sa lahat po. Shane Pe ako, kasi ngayon is Hiwaga. Hiwaga and Kababalaghan. Shane Pe. Opo, magandang hapon po. Sorry po. Magandang hapon po muli sa inyo, Ma'am Shane P. At sa lahat po ng ating mga viewers, ako po ay bumabati ng isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Ayan, okay. So, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to is about aura. So, siguro, ang ilan sa atin hindi alam kung ano ibig sabihin ng aura at kung paano ito nagagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So, gusto ko sana muna tanongin sa'yo, ano ba ang aura? Ano ba ibig sabihin ng aura? Ang aura po, ma'am, ito po yung ating pagkakakilanlan base sa kung anong kulay po na nagre-reflect sa ating katawan. At ito po yung aura natin kung tayo po ba ay mayroong karamdaman o kung mayroong po tayong nararamdaman sa loob ng katawan. Physical aura po ito. Paring dito po natin na makikita sa ating aura, sa ating muka, sa ating expression. Kung paano po tayo, kumbaga, paano tayo kumilos sa araw-araw, kung tayo po ba ay malamya, ito po. And then, dito po din po pumapasok, ma'am, yung aura natin na kung sino po ang gabay natin na nasa ating paligid. 1 to 2, kahit po 1 to 2 centimeter ang layo po nito sa atin. Ito po ay magre-reflect po sa ating aura. Yun po, ma'am. Okay. So itong aura na sinasabi mo is kumbaga lahat ng tao dito sa buong mundo ay mayroong ganitong klaseng ano ba to? Kakayahan, skills, o kumbaga parang special ano lang na binigay ng Diyos. Ito po, ma'am, ay nandun po sa sinabi nyo, ito po ay special skills. Ito din po ay biyayang kaloob ng Panginoon sa ating lahat. At ito rin po ay nasa bloodline ng bawat itinakda na maglingkod para dito, itinakda na gumanap para dito, ma'am. Okay. So, ibig sabihin sa simula't-simula ng ipinanganak tayo, ay meron na tayong aura. Tama ba? Pero po, ma'am, ang mga bata po, ma'am, ay bukas na bukas po yung kanilang third eye at saka yung kanilang pag-aura sa isang tao. Hanggang 12 years old po, ma'am, ay bukas na bukas po sila at makikita po nila yung aura ng isang tao kahit na ano pong mayroon sa kanila, ano po ang kulay nila, makikita po ito ng mga bata. Simula po sa
pagsilang natin na tayo po ay nakakasimula ng maka-view ng mga bagay-bagay, dito na po pumapasok yung ating aura kung paano po bukas lahat. As in bukas na bukas po lahat. Lahat po ng ilaw ng ating chakra at saka yung ating third eye ay bukas na bukas din po, ma'am. Okay. Kasi I think, sabihin mo kung tama o mali ako, no? Siguro the reason bakit ang mga bata is, kumbaga, bukas yung kanilang aura, bukas yung kanilang parang ikatlong mata, tama ba? Di ba? Nakikita nila, minsan nakakita nila ng mga, kumbaga, elemento, spirits, o whatever it is, na hindi nakikita ng katulad na natin. Kasi, ang mga bata, kumbaga, they are very pure. Tama ba? Walang kasalanan. Tama ba? Hindi katulad natin na, kumbaga, exposed na tayo sa lahat ng klase ng kasalanan. Tama ba ako? At ito rin po, para din po sa kaalaman ng lahat, ito rin po ay nagbabalik kapag tayo ay matanda na. At kumbaga yung malapit na po tayong kunin. Kumbaga yung malapit na yung ating pagkamatay, yung mga matatanda po na mga bedridden na ganyan, yung nakaratay na po sila sa mga karamdaman at saka yun talagang nasa katandaan ng edad po, bumabalik din po yung ating bukas na aura. Okay. So, merong nag-question dito sa atin. Ito yung isa sa mga avid listeners and viewers natin, si Chandray de la Paz. Good afternoon, Chandray. Salamat at nandito ka ulit. At isa ka sa mga avid viewers namin. May tanong siya sa'yo. Ask ko lang po, lahat po ba ng mga tao ay may gabay? Opo, lahat po tayo, unang-una po, lahat po tayo ay meron pong guardian angel na tawag. At bukod po doon sa guardian angel, mayroon pa po rin po tayong gabay na mga kaluluwa ng ating mga namatay na kaanak at mga engkanto, mga espiritu po na nasa ating paligid ay maaari pong gabayan tayo base po sa, kumbaga sa itinakda para sa atin. So, ayun, Chandray, sana nasagot ni Miss Maylin Day yung iyong katanungan. Oo, lahat tayo ay may gabay. Naalala ko nga pala, pakiulit nga ulit sa ating mga televiewers ngayon kasi iba yung viewers natin doon sa kapila. Ano ba yung, like for example ako, ano ba yung gabay ko? Ang gabay ba ng tao ay nagbabago-bago o sila talaga yung naka-fix sa atin para kumbaga sila na simula nung ipinanganak ka. Tama? Opo, ma'am. Meron po tayong na fix na mga gabay, yung talagang simulat sa pool ay nasa atin na gumagabay po sa atin. At meron din po naman tayong mga gabay na kumbaga na-adapt po natin sa mga lugar na pinupuntahan natin, sa mga taong nakakaharap natin na mayroon po silang mga kasamang gabay at meron din po silang mga kasamang espiritu at base po sa pagbababa po ng kakayahan at yung pong basbas ng pagganap ay madadagdagan pa po itong ating mga gabay. Katulad nyo po, kayo po ay dati na nasa ninuno nyo po. Kayo po ay may gabay na sabi ko po noon sa inyo ay yung Birhen po na nagpapasuso, which is yun yung nakamonitor sa atin nung time na yun. Naka-blurred po talaga kasi yun. Ngayon, nandito ba yung Birhen na nagpapasuso? Kasama ko ba? Always po yun, ma'am. Kasi, iyan po kasi, ma'am, pagka mga divino, mga divine na guardian, ay lagi po silang nasa atin at hindi po nawawala. Pero na lang po, ma'am, kung tayo po ay nagpapabaya na gumanap ng ating dapat iganap bilang isang tao at bilang isang lingkod po ng Diyos at kumbaga sa ating pananampalataya kung paano po tayo gumanap, ma'am. Okay. So, ngayon, nandito yung gabay ko, si Birhen na nagpapasuso. Nakikita mo ba siya? Opo, nasa inyo po at actually sa itsura lang po ngayon ng inyong aura sa
sa inyong mukha, makikita po yung mukha ng mahal na ina na nagre-reflect po sa inyo. Kaya napakalakas po ng aura nyo this moment kasi kumbaga naghahalo-halo po yung inyong mga kulay nandyan po sa paligid niyo, especially po sa mukha niyo. Talagang napakalakas po na ngayon ng aura niyo kasi halo-halo siya. Nandyan na yung kulay ng indigo, nandyan po yung kulay ng blue, nandyan po yung kulay pula, which is yung power at saka yung highly, kumbaga na impression ng isang mananampalataya at saka isang nasa spiritual na field po, ma'am. Okay. Maliban dun sa birhen na nagpapasuso, meron ka pa bang nakikitang iba pang gabay na kasama ko? Yes po, ma'am. Ito po, minsan yung pong ating mga gabay, nakabase po dito sa ating birthday, kung ano po ang birthday natin. And then, nandito din po yung mga gabay nating mga santo sa ating birthday, nakabase din po. Kasi dito po yung mga nakalagay po yung mga pinagmulan nating lahi nung unang-unang panahon. Pwede ko bang sabihin yung birthday ko? Kailan pa ba yung year? Kailangan pa ba ang year? Year, ma'am. And then, pag sa ngayon po, sila po yung present na guardian natin. And then, ngayon po kung sino yung ipinagkaloob sa akin na makita ngayong oras na ito, yung kung nakabantay po sa inyo. Kasi kahit na pong nakabantay nasa likod long po ninyo sila, makikita po yan at magre-reflect po sa inyong aura. So sa ngayon po, ang nakikita ko po sa inyo, meron po kayong bantay na dalawang espiritu na isang babae at saka isa pong pare na nakasutana po ng itim. Okay. Nasa bloodline nyo pa po ito. Minana nyo pa po sa inyong bloodline sa inyong ninunong babae. Ano ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Minana ko yung sa bloodline ko yung gabay ko? Ganon? Opo. Minana nyo na po siya kasi pwede naman po yung manahin at pwede pong sumama sa inyo kapag kayo po ay nagustuhan nitong mga ito. Ngayon po, pag nasa bloodline nyo po siya, automatically po yan, talagang lahat po ng miyembro ng pamilya ng kanilang ginagabayan ay sasamahan na po nila. Yun po. So, maliban dun sa na nagpapasuso, isang pare, ba yun? Pare at saka ano pa yung isa? Isang babae po na espiritu galing pa po sa kapanahunan po ng Kastila. Hala, ang tagal na nun Okay. So sila yung mga nag-guide sa atin. Sila yung kumbaga, sila yung nag-guide sa atin kung sa pang-araw-araw natin, sa health natin, negosyo, sa pamilya, lahat. Tama? Sila po yung mag-guide natin unless lang po sa ating bawat pakiusap. Kasi po, ma'am, para po sa kalaman ng lahat po tayo, nga sinasabi ko na mayroon po tayong gwardiya. Kaya lang po yung iba, bakit po nakakapinsala? Hindi po ba, ma'am, na meron na po ba kayong nalaman na yung kanilang mga bantay o yung kanilang mga gabay ay pumipinsala mismo sa kanilang mga ginagabayan? Hindi po ba, ma'am? Kaya tayo nagkakasakit or kaya nagkakasakit yung pamilya, ganun po. Kasi po itong mga bantay natin, hindi po natin sila mapapakiusapan at hindi po natin sila kakausapin na sila po ay po pwedeng gumabay sa atin. Kasi po, kaya nga po nasabi ko po sa inyo nung una na ang lahat po ng bagay ay nakukuha po sa pakiusap. Ngayon po, kung sila po ay ating papakiusapan, kahit na mga itiman man po yan, pulahan at saka putian, iyan po ay magiging gabay po natin. Ngayon po, dumarating lang po yung point na nakakasakit po sila sa mga tao dahil po halimbawa ako, yung bantay ko at saka yung bantay mo. Kumbaga, tapos yung bantay mo po ay
hindi nagustuhan yung aking ginawa or yung aking nasabi sa inyo, yung pong bantay mo mismo nananakit sa akin. Ganun po. Ngayon po, kung wala po akong at kung wala po, hindi po kumbaga hindi malakas yung aking bantay, ako po ay magkakasakit nang dahil po doon sa inyong sa akin kahit hindi niyo po yan nalalaman. Yun po. And then, ganun din po ako sa inyo. Nandito po sa akin yung pinakamalakas kong bantay. At mayroon po kayong nagawa sa akin na hindi maganda. Automatically po, sila po yung gaganti sa inyo. Ganun po. Kasi ayaw nadidihado yung kanilang binabantayan. Yun po yun, ma'am. So, kaya pala may mga tao na minsan kapag nagsabi na nagkaroon ng kaaway tapos biglang nag-curse, di ba? Ako minsan ayoko nagagalit eh. Minsan pag may sinabi, nagalit ako tapos dun sa galit ko, nasabihan ko siya na sana ma-aksidente ka na o mamatay ka na. Kasi ayoko magsabi ng gano'n. Oo. Ang may gawa nun, yung gabay ko. Tama ba? Opo. Sila na po yung gagawa kasi nabanggit na po ninyo. Pero ang tawag po doon sa sinambit nyo ay ito po yung sinasabi nilang matalim ang dila. Kapag matalim ang dila mo, lahat ng sasabihin mo ay mangyayari. Yun po. Kaya hindi ako nagsasabi kapag magalit ako eh. Kumbaga, pinipigil lang ko na lang yung sarili ko eh. Para hindi ako makapagsalita ng hindi maganda. Yun. So, ito, may mga tanong na sa atin, galing kay Shandray ulit. Opo. Ito, wow, thanks po. Paano po makipag-usap sa sarili nating gabay at paano po natin malalaman? And kanyang follow-through question is, pwede po ba malaman ang gabay ko? Birthday ko, February 5, 1975. Ishandre de la Paz. Ang February 5, ang zodiac sign po niyan ay Aquarius, hindi po ba? Ang Aquarius po usually ay tubig. At saka ang mga elemento po ng tubig minsan po ang pumapasok po sa elemento ng tubig. Nandyan po si Angel Rafael at saka po si Angel Angel Rafael at saka po yung medyo nabablank po tayo. Si Angel Rafael po at si Angel sa Javier po. So, yun ang sa ngayon. Sa ngayon po, yun po ang sasabi natin na nasa sa kanya. At ang kahit po ngayon na sa pagtatanong niya, napapansin po natin na nagiging bukas po siya sa spiritual dahil po, siya rin po ay may bloodline. May bloodline din siya for parang katulad ng nabanggit mo rin sa akin. Naging mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, spirits, elemento, ganon. Meron din siyang bloodline or lahi. Tama ba yon? Opo, meron po siyang bloodline kasi po lahat po ng nai-involve sa ganitong gawain ay meron po talagang bloodline kasi po itinakda po sila, may kanya-kanyang oras tayo para malaman yung mga bagay-bagay. Ngayon, oras para malaman yung ganitong bagay para mabuksan yung kanyang kaalaman dahil meron din po siyang bloodline. Kasi po, pag wala po tayong bloodline nito, kahit na ano pong paliwanag natin sa isang tao ay hindi po maiintindihan. Okay. So, yon. So, I hope nasagot namin, Shandre de la Paz, yung iyong katanungan. Sumunod na katanungan kay Sammy Agustin. Ako, meron ba akong gabay? Paano ko makikilala? Suportado ba niya ako sa desisyon ng buhay? Sabi ni Sammy Agustin. Kaya lang hindi niya binanggit kung anong birthday niya eh.
So pag walang birthday, hindi mo kasi since hindi mo sila nakikita tulad ko eh. Pwede po nila akong direct message na lang po sa aking messenger at para isend po nila sa akin yung kanilang close up picture, ma'am, kahit yung mukha lang po nila para makita natin kung ano nilang mga bantay ng oras na iyon. O kasi kailangan mo talagang makita, no? Siguro, pwede rin siguro tayo magkaroon ng susunod na program kasi kumbaga series to eh, na pipili tayo ng mga viewers natin, siguro kahit dalawa, na pwede mong kumbaga pwede mong sabihan o pwede mong makita via StreamYard dito. Tapos mas pwede mong basahan ng aura nila. Pwede Opo, ba ma'am. 'yon? Kahit dalawa lang. Pipili tayo ng first two na na pwedeng mabasahan mo ng aura. So 'yon. So siguro baka by next week, no? Pwede ka ba Maulin Day para sana nga si Mabs makasama na rin para dalawa kayong pwedeng magbasa ng ng aura ng mga at least dalawa lang kasi kumbaga mahaba yan eh. Sa isang tao, alam ko kulang ang isang oras sa pagbasa mo ng aura eh. Tama? Kumbaga, ibibigay mo lang yung basic lang para makita nila yung mga viewers kung paano ba nag-exist ang aura ng isang tao. Ayun. So, sa amin, siguro magpadala kayo ng picture nyo kay Miss Maulin Day para mabasahan niya kayo. Or siguro kung kaya nyo magpadala ngayon, pwede rin, 'di ba? Siguro kahit dalawa lang muna. Sinong mauunang makapagpadala, pwedeng basahan ni Miss Maulin kasi hindi natin kayang i-accommodate lahat kayo kasi kulang yung oras natin. So, ayun. Another question kay Kana Joy or Rebellia Villanueva. Pwede po malaman, gabay ko ma'am, September 10, 1985. September 10, 1985 siya pinanganak. So, September 10, I think siya Virgo. September 10, 1985. Pakiulit po yung question niya, ma'am. Pwede ko po bang malaman, gabay ko, ang birthday ko is September 10, 1985. Sa birthday lang niya ibinigay. So, kung September 10 yan, Virgo ang kanyang zodiac sign. Medyo nagluloko po yung ating signal. na medyo blurred po yung hindi po masyadong naririnig yung inyong sagot. Medyo opo. Medyo ngayon, may hello. Eto, maliwanag na ba? Ayusin mo yung ganito mo. Yung I think may problema dun sa mo. Ito. Headset. Sa headset po, ma'am. Ayusin mo yung headset mo. Yung ito mo. Yung medyo nawawala yung signal, ma'am kasi yung ating nagdadalawa lang yung bars natin kaya hindi po siya naka-full bar kaya po siguro medyo naapektuhan ng konti yung ating signal. Pwede na po. Okay po na ulit ba? Yung katanungan. September 10, 1985, pwede ko bang malaman ang aking gabay galing kay Kana Joy or Rebelio Villanueva? Virgo yan. Virgo ang zodiac sign niya. Ang kanyang gabay po sa mga divino ay pumapasok po dito ang mahal na ina. Kasi po siya po ay September. Ito po ay kapanganakan po ng ating mahal na ina. So ang gabay niya ay mahal na ina. Opo. Okay. So ayan, sa mga tatlong persona.
Ano yon? Maliban dun sa gabay na, ang gabay niya ay mahal na ina, meron pa bang ibang gabay siya? Makikita lang po natin ng personal yung mga gabay niya sa ngayon pagka through aura reading po, yung actual po reading natin. Doon po natin makikita. Kailangan makita yung picture or parang katulad nito. Halimbawa na ang kanyang gabay ngayon ay, kagaya niyo po, sinabi ko na ang inyong gabay kasi naka-flashback po na nakikita ko po in person, in actual, yung inyong itsura. Kaya ko po nakikita yung mga gabay na nasa inyo. Opo. Kasi, kumbaga, minsan kasi po ma'am, ang mga gabay po natin kasi ay lumalayas din sila. Umaalis din po sila. Kumbaga, hindi lagi-laging naka-insert sa atin. Kasi, per ora po yan, kung sino po yung pinagkaloob sa atin ngayong oras na ito na maging gabay natin, and then, susunod na naman na oras or yung maghapon, kasi nakabase po tayo sa orasan, ma'am, kung ano po yung mga na oras. Kaya po, mas maganda po yung, kumbaga, sa pag-aaura po ng ating mga gabay at saka pag-aaura po ng isang tao, mas maganda po ma'am yung actual basis po, ma'am. Para kitang-kita po natin ang itsura nila. Okay. O kaya pwede sila mag-send ng picture, photo, para kahit papano mabasa mo lang basic lang kung sino yung gabay nila, ano ang klase ng kulay ng kanilang aura, di ba? Tama ba? Opo, ma'am. Ayun. So, ayun, ang gabay mo, Kana Joy, ay ang mahal na ina, sabi ni Miss Maulinde. Pero kung makakapagpadala kayo ng picture, kahit picture nyo, pwede kayong mabigyan ng talagang tamang pag-aaura ni Miss Maulinde. Okay, yun siguro sa susunod na, pwede kayo magpadala ngayon ng picture dito sa Messenger, and then next program, next week, pwede niyang basahan yun base dun sa inyong picture. At saka dun sa yung pwede namin may isama sa program, mamimili kami. So, siguro i-inform na lang namin kung sino man yung mapipili namin. Yung dalawa lang, first two lang, na pwedeng basahan din ni Miss Maulinde sa susunod na programa natin next week. And then, na program natin, na po yung sa ngayon. December nga. Next week, that would be Wednesday. So, another question kay McFadden Galo Roble. Ito, gusto rin niyang malaman kung sino yung kanyang gabay. Ang kanyang birthday ay October 2, 1984. October 2, 1984. So, that is Libra. Isa siyang Libra. Libra po, siya po ay Libra, ang kanya pong bantay ay si Archangel Oriel po. Archangel Oriel. Okay. So far yun yung, kasi kumbaga, nagbabase ka lang sa ngayon dun sa kanilang mga birthdays. So yun, sa ngayon, yun lang ang kayang mabigay sa inyo ni Miss Maulinde. Okay? So I hope na sagot yung inyong katanungan, Miss McFadden Galo Roble. And then kay Jennifer Francis, ako naman po is October 20, 1977. Sino po kaya ang aking gabay? So that is October 20, Libra din. Libra din si Jennifer Francia. So is it the same din? The same din ba ang kanilang gabay ni McFadden? Magkaiba po sila kasi depende po doon sa kanilang kasi 'di ba po binabase po natin sa birthday. So ngayon po tinatry ko po na i-intercept yung kanilang mga aura through mental telepathy, mental teleportation para po ma-intercept natin po kung ano po yung talagang nasa kanila sa mga oras na ito. So yung pong sinundan po ni Miss, sino po yun, yung si Archangel Oriel po. Ayun po yung mensahe sa atin, yung po yung kanilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay kasi
yung pong kasunod, ano naman po yung kanyang, October din po siya, October 10. Si Jennifer Francia is October 20, 1977. So that is Libra. Libra din, kapareho ni McFadden Galo Roble. Ay hindi, magkaiba naman na po sila ngayon kasi si Miss Jennifer po ay siya po ay si Arcangel Angelina po ang kanyang gabay kasi base po doon sa kanyang pangalan at saka doon sa aura niya ay siya po ay kumbaga merong pagiging mainitin ng ulo minsan kasi meron din po siyang red aura. Yun po ang ko sa kanya base sa inyong sinabi. Ibig ko sabihin, sino ang gabay ni Jennifer Francia? Sino ngayon ang kanyang gabay? Ang ngayon po ang nasa kanyang gabay po ngayon ay si Arcangel Angelo po. Archangel Angelo. Okay. So, Archangel Angelo ang gabay mo, Jennifer Francia. Okay? So, dun sa mga gustong talagang malaman ninyo talaga yung sino yung gabay ninyo at ano ang klase ng aura nyo, dapat magpadala kayo ng photo. Kung makakapagpadala kayo ng photo ngayon, why not? At kung hanggat nandito pa, kaya pa dun sa oras, pwede naman na basahin ni Miss Maulinde yung inyong mga picture base dun sa yung inyong aura base dun sa picture na pinadala nyo. Okay? So, dito naman kay Betty Yun. Okay, kay Betty Yun, hello po, ako po ay, birthday ko po ay May 23, 1988. So, nagtatanong din siya ng kanyang gabay. So, that is May 23. So, kung May siya, Gemini siya. So, zodiac sign ni Betty ay Gemini. July po. No, hindi. May 23. May 23, 1988. So, ang zodiac sign ni Betty is Gemini. Ay, siya po ay Gemini. Ano po ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Betty Yun. Betty Yun. Siya po ay Gemini, siya po ay may pagka-sensitibo. At ang zodiac sign niya base sa kanyang zodiac sign na Gemini. Ang mga Gemini po kasi minsan po may pagka-sensitibo sila. And then siya po ay ang aking nai-intercept na kanyang mood sa ngayon, yung kanyang aura sa ngayon ay kulay green. So, siya po ay merong healing properties. And then, yung kanyang gabay ay sa mga divino po, meron po siyang gabay na Santo Niño. Okay. So, Santo Niño ang gabay ni Betty Yun. Tama ba? So, okay. So, Betty Yun, ang iyong gabay ay si Santo Niño, ang gabay mo. So, yan. I hope nasagot namin yung iyong katanungan, Betty Yun. And kay Candelaria Rowena, hello, good PM po. Kay Mary Ann Mehas, hi ma'am, ako po, birthday ko ay October 19, 1987. So, tinatanong din niya kung sino ang kanyang gabay. So, pag October 19, so that is Libra. Ang kanyang zodiac sign ay Libra. October 19, 1987. Mary Ann Mehes. Ang kanyang, sa ngayon po, pakiulit po yung kanyang pangalan. Mary Ann Mehes. Mary Ann, ang pangalan niya.
Miss Mary Ann Mejes, ang ating pong nai-intercept ngayon na iyong aura ay ikaw po ay nasa rainbow. Nasa rainbow po yung iyong ko. Kasi may minsan po medyo na madali po kasi siyang magpalit ng mood sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Minsan kahit na halimbawa ngayong umaga ay masaya siya, tapos mamaya na naman pagka merong naa-adapt po niya yung mga mood ng iba, kaya mas madali po siyang magpalit ng mood. Ngayon po, ang kanya pong bantay na aking nai-intercept sa oras na ito, ang kanya pong ay si Arcangel Rafael po. Okay. So, ang gabay niya, si Arcangel Rafael. Meron din po akong Arcangel Rafael. Isa pang bantay ng Saint Vincent po. So, dalawang kanyang gabay. Archangel Rafael at Saint Vincent. Opo. Yun po yung ating nai-intercept na po nila ngayon. Yung aura po nila ngayon. Kasi sa bawat pangalan po na pinapadala na nagko-comment po sa atin, nasa abot po ng aking makakaya, pilit ko pong ina-intercept kung ano po yung meron sa kanila ngayon. Okay. Pero, okay, so ang iyong gabay, Mary Ann Mejes, ay si Archangel at si Saint Archangel Rafael at saka si Saint Vincent. Tama ba, no? Saint Vincent. Dalawa ang gabay niya. So, I hope nasagot namin, Mary Ann Mejes, ang iyong katanungan. Another tanong kay Julia Angela Grace Bernardo. May gabay po ba ko Julius Cesar Bernardo, December 14, 1981. So, kung December 14 yan, that is Sagittarius. Sagittarius sign. Miss Julia po, ang kanya pong bantay ay isa po sa mga pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Saint Julia. Kasi yun po yung nasa pangalan niya. And then, meron din po siyang bantay sa 4 na ebanghelista. Ano ang bantay ni Julia? Meron din po siyang bantay sa isa sa 4 na ebanghelista. Isa sa 4 na ebanghelista. Sino 'yon? Sino 'yung sa 4 na 'yon? Anong pangalan? Juan po. Juan? Juan. Okay. Opo. Juan ang pangalan ng Saint Juan, tama ba? Saint Juan ang kanyang bantay. Isa sa 4 na ebanghelista. So that is evangelist, no? So ayun, sana nasagot namin yung katanungan, Julia Angela Grace Bernardo. Muli kay Shandre de la Paz, totoo po yun kasi nanay ko po nung araw dinadayo dahil magaling po manghula. Di po siya tumatanggap ng bayad, kaya kung ano po dala, pagkain o prutas ang binibigay po sa nanay ko. Okay. That's the reason bakit mahilig tong si Shandre sa mga ganitong program. Kasi, kumbaga, na-impluensyahan na rin ng mother niya. Okay. So, yung mother niya is nanguhula pala. Okay. So, thank you, Shandre de la Paz, for sharing that. And then, kay Leonora Cortez Eborde. Good afternoon po. Pwede po malaman gabay ko. Sagittarius, December 7, 1961 po. Year of the Ox. Kompleto siya. Kompleto. So, December 7, 1961, Sagittarius ang kanyang zodiac sign. So, sino yung pangalan? Leonora Cortez Eborde.
Kay Miss Leonora po, ang inyo pong bantay na aking nasisend sa mga oras na ito ay kayo po ay may isang bantay na Santo Ninyong Palaboy, and then meron din po kayong bantay na isang Encantados na sa ginagalawan ng tubig po. Baga sa elemento ng tubig. So, dalawang bantay ni Leonora Cortez Eborde. Isang Encantado at saka ano yung isa? Santo Ninyong Palaboy. Tama? Tapos po ang kanya pong santo na isa pa ay San Lorenzo Ruiz po. Okay. So, tatlo ang nagbabantay sa kanya. So, si Saint Lorenzo Ruiz, which is one of our first Filipino saint, ako, swerte mo naman, Leonora, tatlo yung nagbabantay sa'yo. Pangalawa, si Santo Ninyong Palaboy, at saka yung pangatlo is isang Encantado. Babae ba? Lalaki yung Encanto? Lalaki po. Lalaki. Prinsipe po. Prinsipe? Di ba baka may gusto yan sa kanya, kaya naku, nawala ka na. Nawala si Miss Maulin. So, Leonora, habang hinintay natin pagbabalik ni Miss Maulin, so Leonora, ang iyong bantay, tatlo, isang Santo Ninyong Palaboy, pangalawa, isang Encanto, at pangatlo, I forgot. Si Saint Lorenzo Ruiz, yun yung first Filipino saint. Ang swerte mo naman, tatlo ang gabay mo. So I hope na sagot namin yung iyong katanungan habang hinihintay natin si Miss Maulin Day. Siguro may konting problema rin sa kanyang internet. So si Shandre de la Paz, interesado po ako, madam. Okay. Anyway, ibibigay naman ni Miss Maulin yung kanyang contact, kung saan siya pwedeng kontakin, ano yung FB page niya, at saka yung kanyang messenger, bago matapos ang programa. And then kay Sammy Agustin. Nako, Sammy. Hintayin ko munang bumalik si Miss Maulin Day. February 18, 1967 ang birthday ko. Eto na. Si Miss Maulin. Medyo may problema sa internet. Ito, Miss Maulin. Sabi ni Shandre de la Paz, interesado daw siya. So anyway, bibigay mo naman yung contact mo, cellphone number mo, FB page mo, and messenger para direkta sila makipag-usap sa inyo. And then kay Sammy Agustin, gusto rin niya malaman ng kanyang gabay, February 18, 1967. So kung February 18, ang zodiac sign niya, so that is, na yon? December to Aquarius. So, kung February 18, Aquarius ang kanyang zodiac sign. Saan na yun? Si Sammy Agustin. February 18, 1967. So, tinatanong niya kung sino kanyang pangalan? Sammy Agustin. Ang kanya pong gabay sa ngayon na akin pong nararamdaman ay si San Miguel po ang kanyang gabay. San Miguel. San Miguel Arcangel po. Opo. Okay. Di ba San Miguel Arcangel, yan yung angel na sa pagkikipaglaban? Tama ba? Si San Miguel, Archangel San Miguel. Di ba yan yung anghel sa pakikipaglaban? Tama ba ako? Opo. Siya rin po yung katawan ng pitong arkanghel na hinati-hati. Kaya po yung si San Miguel, para po sa kaalaman ng lahat po ng pitong arkanghel na yung seventh seal na sinasabi, ito po yung katawan ng ating mahal na San Miguel Arcangel. Okay. So, yun. Po,
doon yung gabay natin, pwede pong magpalit ulit, pwede po silang mag-switch, pwede pong maging Arcangel Rafael, pwede pong maging Arcangel Oriel, depende po sa switching po nila. Okay. So nagpapalit-palit pala yun. Nagpapalit-palit ng gabay. Ano, bawat oras, bawat araw? Depende po sa kahilingan ng may katawan at kahilingan ng kumbaga ng iba pang bantay na nasa kanya. Okay. So Saint Archangel ano ba to? Ano yung kanya ano? I forgot na. Yung kanyang gabay. Si Archangel San Miguel po. San Miguel. Okay. So Archangel po siyang babaeng santo. Si Saint Martha po. May isa pa, Saint Martha. May isa pa siyang gabay. So dalawa ang gabay ni Sammy. Okay. So dalawa ang gabay mo, Sammy, Agustin. Si Saint Martha, according kay Miss Maulin, at saka si Archangel San Miguel. Wow, dalawa ang iyong gabay. So yan, I hope nasagot namin ang iyong katanungan, Sammy Agustin. Wala pa yata nagpapadala ng picture. Para talagang totally makita sana ang aura nyo. And then kay Sheena Zuniga, September 23, 1992. Libra po ako. So, Libra siya. Si Sheena Zuniga. Ang kanya pong bantay sa katotohanan ay malakas po kasi isa sa 3 persona. Ito po ang Panginoong Jesucristo. Pwede pong maging switching ng Santo Niño, pwede pong maging switching ng Nazareno, pwede pong maging switching ng Saint Labrador, Saint Emmanuel, yan po. Okay. So, kumbaga, ang kanyang gabay is mostly si Jesus Christ. Opo. Sheena. Okay. Ang swerte mo naman, Sheena. Si Jesus Christ ang iyong gabay. Okay. So, malakas ka siguro sa kanya, kaya siya yung gabay mo. Okay. So, mas maganda kasi kung gano'n, kasi kumbaga si Jesus Christ si Jesus Christ na talaga ang nagbabantay sa kanya. Pag gano'n, meron bang kaugnayan yan sa mga nila, sa kanilang mga buhay? Meron pong kaugnayan yan kasi kaya po yun ang Jesus Christ ang gabay niya. Yun po kasi, alam niyo po kasi ma'am, sa katotohanan, ito po ay hiniling ng kanyang ina para sa kanya. Kasi nagbuto po yung kanyang ina, kumbaga namamanata yung kanyang ina para sa kanya. Kaya yun po ang sa ngayon ay nasa kanya. Okay. So kumbaga yun yung ni-request ng mother. Okay. So yan, sana nasagot namin ni Sheena Zuniga, si Jesus Christ ang iyong gabay. Kaya napakaswerte mo dahil si Jesus Christ ang gabay mo. And then kay Marlene Buena Obra, pwede po bang malaman kung sino gabay ko? November 19, 1993. So kung November 19 yan, Scorpio. Scorpio ang kanyang zodiac sign. Marlene, kapangalan mo Miss Maulin ka naman. Marlene, medyo same pronunciation. Buena Obra. Ang kanya pong bantay na aking nasisense po sa mga oras na ito ay meron po siyang bantay na isa sa mga Marias, si Saint Magdalene po. Si Saint Magdalene. Okay. Pero 'di ba, Saint Magdalene, 'di ba sa Holy Bible, kaya lang tinanggal daw yun sa Holy Bible, yung parang story noon, yung pages, kasi 'di ba si Saint Magdalene is isang kumbaga parang prostitute nung araw daw yun si Saint Magdalene. Pero yes. Sige Maulin. Ma'am, kasi po, yung ibang historya po sa Bible, pagka hindi po tayo marunong magtagni-tagni,
at saka hindi po natin kumbaga na, na nabasa yung buong istorya ng page ng historia ni Saint Magdalene. Pinasama lamang po yung kanyang historia doon nung mga tao nung kapanahunan niya. Sa katotohanan po, sa lihim, sa esoteric, ay siya po ang asawa ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay dito sa lupa. Yes, pero yun nga yung naging asawa siya, kasi nag-change siya, di ba? From prostitute, naging kumbaga parang naging isa siya sa mga taga-sunod ni Jesus Christ. And then later naging mag-asawa nga sila. Pero yon dun sa Bible, tinanggal yon yung page na yon na kumbaga, na pinapakita doon na walang asawa si Jesus Christ. Pero kung tutuusin, anak mo ba? Anak mo? Hello? So, kung tutuusin, may asawa si Jesus Christ, which is si Mary Magdalene. Yun. Pero hindi yun tinanggal yun dun sa Bible ng Catholic. Inalis nila yun. So, yun. So, anyway, Miss Marlene, buena obra. Ang bantay mo is si Saint Mary Magdalene. Okay? Para sa inyong impormasyon, dun sa Bible, siya ang asawa ni Jesus Christ. Kaya lang tinanggal yun dun sa page ng Bible. So, sinama. Okay? Then, kay Chandre, ayun, putol-putol daw si Madam Maulinday. So, I hope sana ngayon, hindi na sana putol-putol. Kasi, syempre, dun sa signal. Okay, dahil dun sa signal. Mahina po kasi yung signal. Kaya nga po, nandito na po ako. Lumabas na nga po ako para medyo... Sana nga. Sabagay, okay, hindi na nga nagpuputol-putol. And then, kay Candelaria Rowena, paumanhin po sa abala. Ako po, ayun, tinatanong din niya yung kanyang gabay. February 28, 1980. So, ang kanyang zodiac sign, wait habang nahanap ko yung zodiac sign niya. So, ang zodiac sign niya is, February 28. Pisces. Pisces o Pisces? Pisces po. Pisces, yun. Ang kanyang zodiac sign, Pisces. So, sino ang gabay ni Candelaria Rowena? Tinatanong niya kung ano ang kanyang gabay. So, Pisces siya, February 28, 1980. Ang kanya pong gabay ay si Saint Barbara po. Saint Barbara? Opo. Okay. Si Santa Barbara po ang kanyang gabay dahil meron po siyang, kumbaga, ito po ay lagi niyang nararamdaman, kumbaga, kasi nakakasensya ng yung pagdating sa kalawakan, minsan na nakakabasa siya ng mga senyales, and then base sa kanyang kahilingan, minsan po napapahinto po niya ito. Okay. So si Saint Barbara ang kanyang gabay ni Candelaria Rowena. Okay, I hope nasagot namin, Miss Candelaria Rowena, ang iyong kasagutan regarding sa katanungan regarding sa gabay. And then kay Kana Joy Orbelia Villanueva, thank you po, ma'am. And ma'am, ano po name nyo sa messenger? Anyway, ibibigay ni Miss Maulinday yung kanyang contact, social media account at saka messenger bago matapos ang programa. And then kay Sharon Peralta Manahan, hello po ma'am. Ako din po, ano po ang gabay ko? November 22, 1979. So, kung November 22, that is Capricorn. Not Capricorn. Sagittarius. November 22. Sagittarius ang kanyang zodiac sign. Kay Sharon Peralta Manahan. Actually po kay Miss Sharon, meron po akong nasisend sa kanya na meron po siyang good luck pagdating sa business. And then, yung pong kanyang mga gabay ay meron po siyang Santo Niño na gabay.
Santo Niño de Cebu. Santo Niño, ano yung sa Cebu? Cebu ba? Tama? Santo Niño de Cebu. Santo Niño de Cebu. Opo. Okay. So, yun. So, Santo Niño de Cebu. So, magkakaiba ba yun o iisa lang? Kasi meron pong kasi minsan na na-adapt po ng mga espiritu yung mga kultura at saka yung mga dialect at saka ng isang lugar na kumbaga kanilang pinupuntahan. Pwede naman po kasi po ang isang espiritu pwede po siyang maging sabay-sabay sa bawat isang minuto kasi sa isang oras dahil po ang Diyos po ay makapangyarihan. And then yung pong nakatakda para doon sa isang lugar, kagaya po ng Santo Niño de Cebu, na-adapt na po niya yung lingwahe ng mga tao at saka yung kultura ng mga tao doon. Kaya po, ang tawag sa kanya ay Santo Niño de Cebu, pero iisa lang din po siya. Okay. So, ayan. So, Santo Niño de Cebu, ang iyong tawag dito, ang iyong gabay, Miss Sharon Peralta. No. Not Sharon. Wala. Nawala siya. Wait lang That is di ba? Sagittarius, November yung kanyang birthday. Bumaba kasi. May mga nag-comment pa. So, that's Sharon Peralta Manahan. So, Santo Niño Cebu ang iyong gabay. And then, another one, okay, kay Mary Ann Mehes. Wala naman siyang comment. And then, eto, kay Betty yun. Okay, salamat po. Hindi po yun ang tunay kong pangalan, pero magsisend na lang po ako sa inyo ng picture ko sa Messenger. Mary Ann Y. Pascual. Okay. So, magsisend na lang daw siya sa iyo ng picture sa Messenger. And then came Marlene Buena Obra, Leslie Norlin Camba, November 1993. Tinatanong niya kung sino ang gabay niya. So kung November 19, that's Sagittarius din. Sagittarius. So sino ang gabay ni Miss Marlene Buena Obra? Sagittarius ang kanyang... Ang kanya po. Yung isang name dito, Leslie. Siya ang nag-message si Marlene Buena Obra. Leslie Norlin Camba, November 19, 1993. Si Miss Leslie ba ito? Kay Leslie Norlin Camba, November 19, 1993. Tinatanong niya yung kanyang gabay. So, that is Sagittarius. Siya po ay may gabay na Saint Anne. Saint Anne. Opo. At siya naman po ay kumbaga meron po siyang mood na minsan na masungit, minsan naman ay maganda yung kanyang mood. Kumbaga, meron in all, meron po siyang tupak. Yung po yung tupak siya. Okay. So, Saint Anne, ang gabay ni Leslie Norlin Camba. Kaya lang, there are times may topak siya. Ayan, yan yung basa sa'yo ng aura ni Miss Maulin Day. Ayok na sagot namin ang katanungan kay Leslie Norlin at Marilyn Buena Obra. And then kay Gib Bebe, ako po ma'am, August 6, 1993. At ang asawa ko po, pero wala namang pangalan yung asawa mo, September 23, 1989. So kay na lang muna, kay Gib Bebe, August 6, 1993. So kung August siya, ang kanya zodiac sign is August 6. So ang zodiac sign niya is Leo.
ang mga leon po, kagaya ko ay... Leon katulad ko, Leon din ako eh. Leon. Ang mga leon po katulad ko ay ang mostly po ang ano niyan ay Rafael Angelo, ang kanilang anghel, at ang ating pong mga bantay ay kumbaga angel. Ang meron siyang isa pang saint na aking nasisense ay si Saint Clara po. Santa Clara. Saint Clara. Okay. So, dalawang kanyang gabay. Si Saint Clara at saka si Saint Rafael Angelo. Arcangel Angelo. Arcangel Angelo. Okay. So, yan. Dalawang gabay mo. Si Saint Clara at si Saint Arcangel Angelo. So, I hope nasagot namin yung mga katanungan mo, Bebe. At yung sa asawa mo, kailangan namin yung complete name ng asawa mo para mabasa ng maayos ni Miss Maulin Day. Pwede mong i-message kung kaya pa ng programa natin. And then, sumunod, ang dami ng question din na natin. Puro question na to, Miss Maulin. Patingo o sa kanya, Teresa. Ask ko lang po kung sino bantay ko. Birthday ko is May 10, 1976. So, kung May 10 yan, that is Taurus. Taurus ang kanyang zodiac sign. Ang kanya pong pantay na nasisense ko ay San Isidro. San Isidro po ang kanyang bantay. Okay. San Isidro ang iyong gabay. So, I hope nasagot na namin ang iyong katanungan. Kay Arfel Robes Jumao. Good day po, ma'am. August 25, 1979. So, tinatanong din niya kung sino ang kanyang gabay. August 25. So, kung August 25 siya, that is Virgo. Virgo ang kanyang zodiac sign. San Rafael po ang kanyang bantay. Gabay. Okay. So, San Rafael ang gabay mo. So, that is August 20. That's saan na ba tayo nawala? Nawala. Kay Arfel Robes Jumao, August 25. So, San Rafael ang kanyang gabay. Tama? Opo. Ayan. So, ito, may mga siguro 3 questions na lang tayo and then siguro ito na, this is na yung last hour eh. So, kaya Arfel, not Arfel. Kay Mafe Labay, Laceda. Good PM, ma'am. Pwede pong malaman ang gabay ko. Maria Fe Laceda, April 24, 1970. Yung sa kanya na muna. Tapos yung husband niya after that. So, April 24, 1970. So, ang kanyang yun na po yung kanyang pangalan. Si Saint Faith. Oo, ang kanyang pangalan is Maria Fe Laceda. April 24, 1970. So, kung April 24 ang kanyang zodiac sign, zodiac sign niya, April 24, Taurus. Taurus ang zodiac sign niya. Ang kanya pong bantay ay si Saint Maria Pe. Yun na po yung mismong pangalan niya. Yung pangalan niya, okay. Pagkapangalan niya yung kanyang bantay. Saint Maria Fe. O, ayan. Saint Maria Fe pala rin yung bantay mo. Kapangalan mo. Related din po yan kasi sa kanilang angkan ng mga panahon. Kasi sa kanila pong pamilya, kumbaga, may yung pong sa una-unang mga ninuno niya, sila din po kasi ay may bloodline at saka meron din po silang lahing Kastila kasi.
Okay. Ayan, Saint Maria Fe ang iyong gabay. So, Maria Fe, Saint Maria Fe. So, it's the same name. And then yung sa kanyang asawa naman is Marvin Laceda, June 14, 1983. So, June 14, so kung June 14, 1983, that is Gemini. Yung sa asawa naman niya. Ang pangalan, Marvin Laceda. Saint John po ang kanyang bantay. Bantay. Okay, so Saint John ang bantay mo naman, Marvin Laceda. So I hope nasagot namin ang inyong mga katanungan. Kay Jennifer Francia, salamat po sa inyo, ma'am. And then kay Leonora, dumami pa. Kay Leonora Cortez Eborde, thank you po, ma'am. May Santo Ninyong Palaboy po ako sa bahay. Maraming salamat po sa mga bantay ko. Isang malaking biyaya galing sa mahal na Panginoon. Ayun pala, meron din pala siyang mismong Santo Ninyong Palaboy sa bahay nila. So Janelle Lagnila, good day po, ma'am. Janisa Osabel. Tama ba? Janisa Osabel, January 26, 1988. So kung January siya, ang kanyang zodiac sign is January 26, Aquarius. Aquarius ang kanyang zodiac sign. Ni Janela. Janisa pala ang kanyang pangalan. Janisa Osabel. Ang kanya pong bantay po niya ay si Saint Arcangel Oriel. Saint Arcangel Oriel. Ayan. Yan ang gabay ni Janisa Osabel, Saint Arcangel Oriel. Okay, so hope nasagot namin ang iyong katanungan. And then kay Chandray, ask ko lang daw yung sa sister niya, Emma Donna de la Cruz. July 19, 1973. So, I think Leo yan eh. Ay Santo Niño. Not Leo pala kasi July 19 eh. Wait. Siya? July 19 to June 20. Wait July 22 naman to. Ganon. Iba. July 19. Anong zodiac sign yung July 19? June 20. Ano po yata mamaya na? Leo. Cancer na yan. Cancer? Okay. Kung Cancer, yes. Okay, Cancer. So, ano ang kanyang gabay? July 19, 1973. Santo Niño po. Okay. Si Santo Niño pala ang gabay ng sister mo, Chandray. Okay. According kay Miss Maulin Day. So, si Santo Niño. Okay. So, mas welcome kapatid mo, Santo Niño ang gabay niya. And then kay Sammy Agustin, gusto ko ma-research yung sinabi mo. Ano to? Tinanggal sa Bible tungkol kay Saint Magdalene. Oo, totoo yun. Kaya lang kasi talagang tinanggal yon dahil ayaw ipakita ng mga Katoliko, pare, na nagkaroon ng asawa si Jesus Christ. Kasi, di ba ang connection niyan kung bakit nila tinanggal sa Bible ng mga pare yung naging asawa ni Jesus Christ si Saint Magdalene? Kasi nga, ang mga pare, bawal mag-asawa. Tama ba ako, Miss Maulin? Miss Maulin, tama ba ako kaya tinanggal ng mga pare sa Bible na bakit tinanggal na asawa ni Jesus Christ si Saint Magdalene sa Bible? Kasi nga, yung mga Katolikong pare, bawal mag-asawa. So, syempre, kumbaga, in relation din yun eh. Kasi kinakatawan nila si Jesus Christ eh, ang mga pare eh. Di ba tama? Tama ba ako, Miss Maulin? Opo, ma'am. Yun. So, Roman Catholic lang po, ma'am, yun. Pero po sa ibang kaparian po, like Assyrian Catholic, sila po ay pwedeng mag-asawa, tsaka yung sa Aglipay, ganyan po.
Yes, Yung oo. Iglesia Independent. So, sila po ay pwedeng mag-asawa. Oo, tama yun. Ang Aglipayan priest, pwedeng mag-asawa. Oo. So, yun. The reason kung bakit siguro, kumbaga ginawa nilang batas sa mga Katoliko na ang mga pare ay bawal mag-asawa ay para makapag-concentrate sila dun sa talagang sa gawain ni Jesus Christ. Kaya ipinagbawal yun sa Roman Catholic na ang mga pare at madre ay bawal mag-asawa. Pero kung tutusin, pwede naman, di ba? Tama ba ako, Miss Maulin? Kung tutusin, pwede naman. Kaya lang, yun ang ginawa nilang batas na bawal mag-asawa ang pare at madre sa Roman Catholic. Kasi para mabigyan nila ng atensyon yung gawain na kinakatawan nila as na sila nga ang kumakatawan kay Jesus Christ. Yun Sami. Okay? Kung bakit tinanggal yung story ni Jesus Christ at saka ni Mary Magdalene na mag-asawa sila. Okay? Then, kay Sharon Peralta Manahan, ako po kung sino man ang gabay ng asawa ko, hindi ko maintindihan to. Ask ko po kung sinong gabay ng asawa ko, Kari Manahan. Okay, yung pangalan. Kari Manahan, January 28, 1983. Anak ko po panganay, Lamroy Manahan, April 12, 2005. Ang dami ng pinaglagyan ng gabay. Bunsong anak ko po ay si Sean Roy Manahan, June 2, 2017. So unahin muna natin yung asawa niya, si Kari Manahan, January 28, 1983. So kung January yan, January 28, that is Aquarius. Aquarius po ang kanya pong bantay ay si Saint Joseph. Okay. So yung bantay ng asawa mo, Sharon, kay Kari Manahan ay si Saint Joseph. Doon naman sa panganay niyang anak si April, Lamroy Manahan, April 12, 2005. So kung April siya, ang zodiac sign niya is, that is April 12. Aries. Aries ang kanyang zodiac sign. Ang kanya pong bantay ay si Santa Barbara. Anong bantay niya? Santa Barbara po. Santa Barbara. So yung sa panganay mong anak, Sharon, Santa Barbara ang bantay ng panganay mong anak. At dun sa bunso niyang anak, si Sean Roy Manahan, June 2, 2017. So ang kanyang zodiac sign is June 2, Gemini. Matthew po siya. Ano yun? Saint Matthew po. Saint Matthew. Tama ba? Saint Matthew. Ayun. So, Saint Matthew ang bantay or ang gabay ng iyong bunsong anak ni Sharon Peralta Manahan. Okay. I hope nasagot namin yung lahat ng iyong katanungan. Kay Summer Senolib, sino po ang gabay ko? Mary Grace Mabansag, December 18, 1978. Siguro last 4 questions na lang to and then magtatapos na po tayo kasi medyo nag-overtime na po tayo ng 10 minutes. So kay Summer, yung mga hindi po makakahabol, isi-send ko na lang po kay Miss Maulinde and then bibigay rin po namin yung kanyang contacts tapos pwede po kayong direkta makipag-ugnayan sa kanya. Now, kay Summer Senolib, ma'am, sino po ang gabay ko? Mary Grace Mabansag, December 18, 1978. So, kung December 18 to, December 18, Sagittarius. Ayan, Sagittarius. Ano po, ang kanya pong bantay ay ang Santa Maria.
Okay. So, Santa Maria ang bantay mo, Mary Grace Mabansag. Kay Carla Umboy, ako po May 21, 1985. So, kung May 21, ang kanyang zodiac sign is, wait May 21. Tanggal mo dito yung... May 21. So, Gemini. Gemini siya. Ano po ulit ang kanyang pangalan? Carla Omboy. Gemini ang kanyang zodiac sign. May 21, 1985. Ang kanya pong bantay ay Santa Rita. Santa Rita. Okay. So, ito kay Rizel Abunda. Gandang hapon po. Sino po ang aking gabay? April 12, 1988. So, April 12, ang kanyang zodiac sign is April 12. Aries. Aries ang zodiac sign ni Rizel Abunda. Ang kanya pong bantay ay ang Santo Niño po. Okay. So, Santo Niño ang bantay mo, Rizel Abunda. And then, last question na po. Ito na yung pinakahuling question na natin. Si Zuni Jeneline. Hello po, ma'am. Jeneline Zuniga. Jeneline Zuniga, October 6, 1984. So, kung October siya, ang kanyang zodiac sign is Libra. San Rafael po. San Rafael? Opo. Okay. So, ayan. Miss Jeneline Zuniga, ang iyong gabay ay si San Rafael. Ito ay binase ni Miss Maulin Day sa inyong kapanganakan at zodiac sign. At the same time sa inyong mga pangalan. So, babasahin ko lang tong iba. So, Carla Umboy, thanks po ma'am. Kay Shandre de la Paz, walang comment. Basta Shandre lang. So, maraming salamat po. And Miss Maulin Day, pwede mong banggitin sa kanila kung saan ka pwede nilang kontakin, cellphone number, social media. And maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. So, Miss Maulin? Ma'am, maaari niyo po akong i-message sa aking social media account. Ang akin pong Facebook account ay Maulin Day. Ito pong nakita niyo sa screen. At ang akin pong nawala ka, Miss Maulin. Mahina siguro yung net. Mahina ang net mo sa loob. 0961-8827-268. Yun po. Pwedeng pakiulit yung yung cellphone number, nagputol-putol eh. Ang akin pong cellphone number ay 0961-8827-268. Smart subscriber po tayo. Okay. So, I hope nakuha po ninyo ang contact number at social media account ni Miss Maulin Day. And pwede po kayong dumirected sa kanya. Pwede po kayong magtanong about aura. Actually, ito pong aura, hindi pa masyadong ganun ka expound yung pagkakadiscuss. In fact, meron pa kaming pinrepair na picture para sana makita nyo kung ano ba yung ibig sabihin namin. Kaya lang hindi pa namin ipakita sa inyo kasi sa dami ng mga nagtanong. So, I hope po sana by next week, pag-uusapan namin muna ni Miss Maulin kung magkukuha ba kami ng dalawang audience sa inyo para actual niyang basahan yung kumbaga yung aura ninyo. Pero siguro yung dun sa second part na siguro ng program. And also, yun nga po, maraming salamat kay Shandre sa lahat na nagsabing thank you. Shandre de la Paz, thank you. Summer Senalib, salamat po madam. Kay Rizal Abunda, thank you ma'am. Kay Shandre de la Paz, madam,
kuhanin niyo po ako. Oo naman, sige. Pwede. Pero mag-uusap muna kami ni Miss Maulin kung paano gagawin namin. Kasi, kumbaga, on the second part yun namin gagawin. Kasi para ma-explain niya mabuti sa inyo, ano ba ito talagang aura? Bakit tayo may aura? Okay? So, kasi na punta tayo dun sa lahat ng mga katanungan ng mga nag-comment po ngayon. So, sa lahat po ng mga nanood sa amin, maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay po namin na walang sawang sumusubaybay dito sa aming programa. At sa inyo po, baka meron po kayong mga topic na gusto nating pag-usapan, mga nakakatakot na karanasan na pwede po ninyong i-share. Pwede po nating i-email ito sa gabinangkababalaghan@gmail.com o kaya pwede po kayong mag-PM sa amin dun sa FB page po namin sa Multo, Kababalaghan at Elemento. At ang programa pong ito ay co-produce ng The Philippine Event News TV at The Philippine One. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood sa amin ngayon at sa muli po nating pagkikita. Ito pong Hiwaga at Kababalaghan ay naipapalabas dito sa The Philippine One every Wednesday 2 to 3 p.m. and every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. And Miss Maulin, baka may any parting words dun sa ating mga televiewers bago tayo magtapos? Ako po ay unang-una ay nagpapasalamat po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng ating mga manonood at sa lahat po ng nakipag-participate ngayong araw na ito. Ako po ay nag-iiwan sa inyo ng isang mabiyayang araw at mapagpalang hapon sa lahat. Okay. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa simula't simula. Wala po akong masabi po sa inyo. At palagi po kayo nakasubaybay sa aming programa. At wag po ninyong kalilimutan, kami po ay palaging maghahain po sa inyo ng magagandang topic na pwede po ninyong mapag-aralan, pwede po ninyong matutuhan. So, ito pong aura na topic po na ito, na usually dinidiscuss ngayon ni Miss Maulin Day at sana nga po makasama na rin namin si Mabs, si Bam. Kaya lang medyo nga mahinang kanyang net. Ay kumbaga magiging series po ito. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo magtanong kahit sa comment section. At pwede rin po kayo magtanong din kay Miss Maulin Day kung ano po yung gusto po niyo itanong sa kanya na related po dito sa topic ng aura. So maraming salamat po muli and sa muli po nating pagkikita sa next Saturday naman po. Tayo po ay manood ng Hiwaga at Kababalaghan. Bye! God bless po sa lahat. Bye! Thank you, Miss Maulin Day. Thank you, ma'am.